Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. So once again, Pilipinas News Channel nga pala. So meron tayong mga kakaibang mga balita ngayon na nakalap at iba dito ay good news, ang ilan naman dito ay bad news. At hindi ko alam kung matutuwa kayo or masisiyahan kayo sa mga halo-halong nakalap nating mga balita ngayon. So according sa Serve Humanity Service or ng Japan na Facebook page, sinabi dito, the Japanese electric salt spoon is a battery-powered spoon that uses a weak electric current to make food taste saltier without adding salt in it. So mga kababayan, no, ito na po yung sagot sa mga may sakit sa bato. Dahil alam po natin na yung mga may sakit sa bato ay mahihilig sa mga maaalat at sila yung mga kumakain ng mga maaalat, no? So dito po, hindi na po natin kakailanganin dahil po sa spoon na ito, hindi na natin kakailanganin ng asin. Dahil ang kakayahan po ng naimbento na ito na spoon ay kaya niyang paalatin yung mga pagkain kahit walang asin. So ito po ay sabi nga po dito, the Japanese electric salt spoon is a battery-powered spoon that uses a weak electricity current to make food taste saltier without adding salt in it. So meaning to say, dadayain po ng electric current na to yung mga taste buds natin para maglasang maalat yung mga hindi naman maalat na dadaan dito. So sabi po dito sa may picture mismo, Japan's electric salt spoon tricks your taste buds into enjoying salty flavors without any salt. So parang bibiro or parang ititrick po nito, itong invention na to, ang ating mga taste buds na matitikman po natin na maalat pero hindi naman po talaga maalat. So maraming mga sakit ang pwedeng gamutin po nito or maiwasan dahil po dito sa spoon na ito. At isa pong napakaganda na namang balita para po sa future ng humanity. Dito po sa News 5, nagdiwang ang mga tao sa Gaza kasunod ng balitang ceasefire deal sa pagitan ng Israel at Hamas. Magiging epektibo ang naturang kasunduan sa January 19. So mga tao sa Gaza nagdiwang kasunod ng ceasefire deal sa pagitan ng Israel at Hamas. So ito mga kababayan ay ilang buwan na, halos taon na siguro na sinusubaybayan ng mundo ang giyera sa pagitan ng Gaza at ng Israel at ng Hamas. No, yung mga giyera na ito na kagaya na nangyari sa Ukraine at Russia ngayon, sumunod naman tong Israel at Hamas, pero ngayon meron tayong ceasefire na aasahan. At ito ay magandang balita sa magkabilang panig dahil magkakaroon sila ng pagkakataon na makarecover sa mga nawala sa kanila. Pero yung mga buhay, of course, hindi na natin maibabalik yon, hindi nila maibabalik yon, pero yung mga ekonomiya nila or kung ano man po yung kabuhayan nila doon ay maaaring maibalik ng paunti-unti. So yun naman po ang kagandahan pag natigil ang isang giyera sa isang lugar. Okay? Another good news po, no? Trabaho sa Finland. Nilagdaan ng Department of Migrant Workers at Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland ang Joint Declaration of Intent or GDI ngayong Huwebes. Ang GDI ay magbubukas ng oportunidad sa mga Filipino specialist at skilled workers na makapagtrabaho sa Finland. Maaari kang kumita ng 130 to 210,000 pesos. Lalo na yung mga Filipino nurse sa Finland, habang nasa 96,000 naman ang posibleng kitain ng mga skilled workers. So another news po ngayon, bilang panghuli sa News 5 pa rin, the mall confirmed that the security guard had been dismissed and banned from working at any of their establishments. So mall security guard dismissed after viral video of kicking out child sampagita vendor. So ito po yung nakakalungkot na video na nag-viral kamakailan lang po, na yung pong isang estudyante na nagbebenta ng sampagita sa isang lugar ay sinita po ng security guard, at dahil hindi po masita yung bata ay sinipa po niya ito, no, at sinira po niya ang mga panindang sampagita ng batang ito. So kawawa naman po yung bata sa video. Kung mapapanood po ninyo, nagbebenta po siya ng sampagita. Hindi natin alam kung kanino niya gagamitin, maaaring sa pag-aaral niya, suporta sa mga magulang niya or sa kanya. Pero ang ginawa po ng malupit na guard na ito ay sinipa po niya yung bata at talagang sinira yung mga sampagita niya. So pwede naman sigurong sitahin yung bata ng maayos at hindi na kailangang sipain or sirain yung sampagita niya. So yan po yung nangyayari ngayon sa society po natin, no, na i-document na mga pangyayari na minsan nakakalungkot sa
sa ating mga puso na kapwa mga Pilipino, tayo mismo yung mga nagkakaroon ng problema sa isa't isa. So once again, no, hopefully hindi na po mangyari yung mga ganitong balita, and hopefully, no, maging awareness na po, or maging aware po tayo. Hopefully maging aware po tayo sa mga bagay na ginagawa po natin para hindi po tayo mawalan ng trabaho, kagaya ng isang ito na guard na nawalan ng trabaho dahil sa kanyang ginawa. So let's love our neighbors, mga kababayan. Mahalin po natin yung mga kapwa po natin. So once again, no, maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsuporta sa ating channel. Kung meron po kayong gustong i-comment dyan sa ating comment box, i-comment nyo lang po. And ilalagay ko po yung aking GCash account dyan po sa comment section para sa inyong mga donation, sponsorship at pagbibigay po ninyo ng suporta sa ating channel. And of course, kung nagustuhan po ninyo ang video natin ngayong araw, ay pakihit na po ang like button, ang notification bell, at mag-subscribe na rin po kayo para ma-update ko kayo sa mga videos na gagawin natin sa channel natin. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.